Ang kwentong ito ay mula sa mga totoong karanasan. Mga pangyayaring naging bahagi ng madilim na kasaysayan. Noong taong 1960 sa Kawayan, Negros Occidental, nakatira sa dulong bahagi ng bayan ang pamilya ni Lando. Nagmamay-ari sila ng malawak na lupain na minana sa kanilang mga ninuno. Kahit hindi marangya ang kanilang pamumuhay, kilala ang pamilya nila sa buong lugar. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kakayahan ni Lando bilang isang manggagamot. Hindi naman talaga nasa dugo nila ang pagiging manggagamot. Sa simula, laban talaga ang kanyang mga magulang sa landas na tinahak niya. Pero nang makita nila kung gaano kahalaga ang kanyang ginagawa sa maraming tao, unti-unti nila itong tinanggap. Kalaunan, ipinagmalaki na nila si Lando. Dahil sa suporta ng kanyang pamilya, lalong lumawak ang reputasyon ni Lando. Araw-araw, dumadagsa ang mga tao mula sa iba't ibang baryo para magpagamot sa kanya, maliban lang kapag araw ng linggo. Para kay Lando, banal ang araw na iyon. Araw iyon para sa Panginoon. Kahit gaano karami ang nangangailangan ng tulong, hindi siya tumatanggap ng pasyente. Alam na ito ng mga tao, kaya iginagalang nila ang kanyang panuntunan. Simple lang ang pamamaraan niya sa panggagamot. Hindi siya gumagamit ng maraming ritual o dasal. Ang kanyang sandata ay iisa lamang, ang mahiwagang lampara. Ayon sa kanya, ang langis na inilalagay niya rito ay nagiging lunas sa lahat ng uri ng sakit. Wala siyang paliwanag kung bakit ito gumagana, pero paulit-ulit na napatunayan ng mga tao ang bisa nito. Kapag ipinahid niya ang langis sa may sakit, kusang gumagaling ng karamdaman. Dahil dito, lalong sumikat si Lando bilang isang mahusay na manggagamot. Nagsimula ang lahat nang sumama siya sa pangangalap ng agimat noong siya ay bata pa. Doon niya natuklasan ang isang lumang kuweba sa bundok. Sa loob nito ay may gintong birhen, batong kampilan at isang lumang lampara na may maliit na siga. Kinuha niya ang lampara at mula noon, nagsimula ang kanyang paglalakbay sa lihim na karunungan. Ilang taon nang lumipas, naging maayos ang buhay ni Lando. Patuloy ang kanyang panggagamot hanggang sa isang araw. Ilang araw bago ang Semana Santa, may pamilyang lumapit sa kanya. May 2 anak daw na parang binabarang at puno ng laso ng katawan. Labis ang pagmamakaawa ng ama, kaya tinulungan sila ni Lando kahit may kakaibang presensya siyang nararamdaman. Habang ginagamot niya ang mga bata sa loob ng kanyang silid, ramdam na ramdam niya ang masamang espiritu. Pero dahil sa awa, ipinagpatuloy pa rin niya ang panggagamot. Biglang may malakas na kalabog sa labas. Nang sumilip si Lando, nakita niyang patay na ang 2 bata, naliligo sa dugo. Paglabas niya, nakita niyang sinunggaban ng ama ng mga bata ang kanyang ina at kinagat sa leeg. Hindi na nakalaban ang kanyang ina. Sinunggaban din si Lando ng 2 bata. Bago siya mawalan ng malay, narinig niya pa ang tawa ng lalaki. Hindi pa oras mo, Lando. Pero wala ka ng lampara. Nang magising si Lando, nasa bahay na siya ng isang kaibigang manggagamot. Namatay na ang kanyang ina. Labis ang kanyang pagsisisi at galit. Ilang buwan siyang nagpagaling habang puno ng galit at panghihinayang. Habang naghihilom ang kanyang katawan, pinag-aralan niya ng mabuti kung paano niya mapaghihiganti ang nangyari. Sa wakas, natagpuan niya ang lampara na ninakaw ng mga aswang at ang batong kampilan na kanyang iniwan sa kuweba noon. Isang gabi, mag-isa siyang pumasok sa pugad ng mga aswang. Punong-puno siya ng galit at determinasyon. Gamit ang batong kampilan at ang lahat ng kanyang natutunan, nilabanan niya sila ng buong lakas.
Isa-isa niyang pinugutan ng ulo ang mga nilalang. Sa wakas, nabawi niya ang lampara at nalinis ang baryo sa kasamaan. Ngunit hanggang sa huling araw ng kanyang buhay, hindi na nawala sa alaala ni Lando ang bangungot na dala ng amalanhik at ang sakripisyo